ang sentro ng mga napapanahong balitagham. Women's Association sa Bolinao, Pangasinan at mga kababaihang barangay health workers sa Cagayan sumabak sa livelihood training ng kani-kanilang DOST Regional Office. Siyensya at kasaysayan nagtagpo sa kauna-unahang Pamana-Agham 2023. Tira-tirang pagkain at basura na bigyan ng pakinabang sa tulong ng isinagawang training ng DOST Region 1. Biomass power plant na magbibigay ng kuryente sa mga katutubong manobo na katakdang ipatayo sa Davao del Norte. At ngayong katatapos na ng Halloween, paano nga ba tayo mabangon sa pagkawala ng mga mahal natin sa buhay? Abangan yan sa eksklusibong panayam namin sa isang clinical psychologist. Magandang agham Pilipinas, kini araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report. Kamusta partner? At alam mo, katatapos lang ng mahabang holidays, weekend, di ba? And I'm sure fresh na yung mga marami nating kasama dito at nakapag-recharge na talaga. Alam mo, masarap yung nakakapagpahinga ka rin talaga. Totoo naman, partner, sapagat lagi tayo nagtatrabaho, kumakayod, pero dapat may oras din tayo sa pagre-recharge para hindi makompromiso ang ating kalusugan. Totoo yan. Talagang dapat yung health natin, pinahahalagahan natin. Kasi kung hindi tayo healthy, hindi tayo magiging productive, di ba? At sa mga nakatutok po sa amin ngayon sa DOST Report, narito na ang hatid naming good vibes at mga balitagham na mas makakapag-recharge sa inyo. Women Empowerment. Yan ang bida sa Provincial Science and Technology Office ng magkapitbahay na DOST Region 1 at Region 2. Isang women's association kasi sa Bolinao, Pangasinan at mga kababaihang barangay health workers sa Cagayan ang nabigyan ng livelihood training sa tulong ng DOST. Yan at iba pang detalye tutukan sa balitagham ni DOST TV correspondent Shamay Grande. 30 miyembro ng iba't ibang women's association sa Santiago Island, Bolinao ang natulungan ng DOST Region 1. Dahil yan sa matagumpay nilang 3-day livelihood training para sa banana chips at fish processing sa tulong ng Community Empowerment through Science and Technology o SES program ng Pangasinan Provincial Science and Technology Office. Layo ng pagsasanay na ito na matulungan ang mga economically disadvantaged na komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong pamamaraan ng pagmamanufaktura ng mga produktong makukuha mula sa isda at saging at pagpapabuti ng mga kalidad nito. Samantala, sa katabing rehiyon, bida rin ang Women Empowerment. Pinalawak ng PSTO Cagayan at Department of Health ang kaalaman at kasanayan ng Malanao Barangay Health Workers ng lalo sa home care at personal care products. Kabilang dyan ang paggawa ng dishwashing liquid, powder detergent, fabric conditioner, herbal soap at ointment na maaari nilang pagkakitaan o idagdag sa mga kagamitan sa bahay. Jen Onin, itong mga ikinasang training ng Provincial Science and Technology Office ng Pangasinan at Cagayan ay hindi lang nag-e-empower ng mga kababaihan, kundi tinutulungan din silang tumayo sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga kapasidad. At yan po ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Shamay. Samantala, siyensya, teknolohiya at inobasyon, sinamahan ng kasaysayan at kultura. Diyan lang yan sa kauna-unang Pamana-Agham ng DOST NCR na tinutukan ni DOST TV correspondent Lourdes Nadonga. Sa makasaysayang mga pader ng Intramuros sa Maynila, isang makasaysayang selebrasyon din ng DOST National Capital Region ang nasaksihan. Yan ang kanilang Pamana-Agham event, kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagpo ang siyensya, teknolohiya, inobasyon, kasaysayan at kultura. Pamana-Agham, a celebration of the Filipino spirit where tradition and innovation collide,
to showcase the greatness of our Philippine history and heritage is indeed a unique way of blending two seemingly disparate themes: Filipino heritage and scientific progress. On the contrary, the relationship between science and culture is not adversarial. In fact, our culture, history, and priorities as Filipinos influences the types of technologies we adopt and the research that we do. Literal na nagtagpo ang siyensya at kultura sa pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DOST at Administrasyon ng Intramuros. Layo nitong gawing chosen destination ang naturang lugar sa pamamagitan ng pagdevelop ng Intramuros Tourism Mobile App, serye ng food safety trainings at iba pa. But wait, there's more. Ipinakita rin ng pamana-agham kung papaano nga ba natin itutulak ang preserbasyon ng nakaraan gamit ang makabagong teknolohiya sa kasalukuyan. Numero 1 bida riyan ang Bamboo Musical Instrument Innovation Research and Development Program ng DOST FPRDI. Layo nitong pataasin ang kalidad ng mga instrumentong yari sa kawayan gamit ang makabagong teknolohiya. Nakuha rin ng DOST PTRI ang spotlight sa kanilang hand-loom weaving machine. At hindi pa riyan nagtatapos dahil ang itinerary natin may libre pang tour sa nakaraan. Yan ay sa pamamagitan ng forum na Agham Mo Ba? Flavors of the Past na tumalakay sa historical evolution ng pagkaing Pinoy, inobasyon sa Philippine textile technologies at pagpreserba ng ating cultural identity sa mga halal foods. Jel, onin tunay ngang makasaysayan yung event dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nating magtagpo yung pagkain, sining, siyensya, kultura, turismo at teknolohiya. Hindi lang yan, may bonus pang kaalaman sa kung paano natin mapapayaman ang nakaraan gamit ang mga makabagong inobasyon sa kasalukuyan. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Lourdes Nadonga, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Lourdes. Sa ibang balita naman, alam nyo bang ang mga tira-tirang pagkain at nabubulok na basura maaari pang pakinabangan? Yan ang tampok sa vermicomposting training na isinagawa ng DOST Region 1 sa tulong ng Department of Agriculture. May balitagham si DOST TV correspondent Dessa Maderal. Mga tira-tirang pagkain, kitchen waste tulad ng balat ng gulay, prutas at iba pang nabubulok na basura. Alam mo ba na kapag sinamahan niya ng siyensya at teknolohiya, maaaring makapagpasigla ng iyong mumunting halamanan o malawak na taniman? Yan ang bida sa training na isinagawa ng DOST Region 1 at Department of Agriculture sa Barangay San Agustin sa San Fernando, La Union, ukol sa vermicomposting. Sa lecture na ito, itinuro kung paano magiging fertilizer ang mga organic waste o basura na problema ng naturang komunidad. Ipinakilala rin ang OneTech Green Solution, isang mura ngunit mabisang paraan para i-convert sa liquid at solid fertilizer ang mga nabubulok na basura. Ilang tips din ang binigay ng mga speakers sa proper waste disposal at pamamaraan ng paggamit ng mga basura para pasiglahin ang isang halamanan. Jel Oni, nagpasalamat naman ang Provincial Science and Technology Office ng La Union, Ilocos Training and Regional Medical Center at Regional Organic Agriculture Office ng Department of Agriculture na naging katulong nila sa pagsasagawa ng training. Isang malaking hakbang ito para enganyuhin ang komunidad na suportahan ang sustainable waste management at organic farming. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Dessa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you. Salamat, Dessa. Isang tribo na naman ng ating katutubo ang matutulungan ng DOST. Yan ay sa pamamagitan ng biomass power plant na nakadagdag ipatayo sa Davao del Norte. Ang detalye tutukan sa special report ni DOST TV correspondent Giselle Siladan. Ang kuryente ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang bayan. Pero para sa tribo ng mga katutubong Manobo sa Davao del Norte at Davao de Oro, nananatili pa rin itong malaking pagsubok. Para solusyonan ito, isang biomass power plant na proyekto ng Department of Science and Technology ang nakatakdang ipatayo sa Kapalong, Davao del Norte. Ang biomass power plant ay nagpo-produce ng electricity sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga organic waste.
Layon ng proyektong ito na padaluyin sa komunidad hindi lang ang kuryente, kundi maging ang pagkukunan ng ikabubuhay ng mga manobo at ilang kalapit nilang komunidad ng mga katutubo. Ang biomass power plant ay ipapatayo sa ilalim ng programang Community Empowerment through Science and Technology o CEST program ng DOST. Layon nitong solusyonan ang isang kinakaharap ng mga geographically isolated at disadvantaged areas pagdating sa akses sa kuryente. Malaking tulong sa komunidad ang pagkupkop ng teknolohiyang ito para makalika ng moderno, abot-kaya at sustainableng kuryente para sa lahat. Gel Awning. Kapartner ng DOST sa proyektong ito ang Oro Energy Resources Corporation, Agak Marketing Cooperative, University of Southeastern Philippines at Ateneo de Davao University. Isa sa mga adhikain nila ay ang maabot ang sustainable community electrification sa rehiyon ng Davao. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Giselle E. Ortega Siladan, delivering science for the people, one DOST for you. Salamat, Giselle. At sa aming pagbabalik, isang clinical psychologist ang personal kong kinapanayam para malaman kung paano nga ba magsisimulang bumangon ang mga taong nawala ng minamahal sa buhay. Kaya tutok lang dahil magabalik pa ang pinakamagong season ng inyong morning science program ang DOST Report. Magandang aga mga ka-DOST Verkada, nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report at itag kami sa Facebook. Abangan ang ilalabas naming question of the day at baka ikaw na ang isa sa 3 mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Verkada. Samantala partner, ito nga katatapos ng ating sunod-sunod na holiday at malamang sa malamang marami po sa ating mga ka-DOST Verkada ang bumisita sa sementeryo para ipagsindi ng kandila at ipagdasal ang kanilang mga minamahal sa buhay nitong mga nagdaang araw na lalo na sa mga Katoliko ay pinagdiriwang nila ang araw ng mga kaluluwa, yun ang tawag nila. Ito partner talaga isang mabigat na usapin, 'di ba? Parang wala tayo sigurong kakilala na hindi naman nawala ng mahal sa buhay. Ikaw ba naranasan mong mawala ng mahal sa buhay? Of course naman. Kasi ang yung mga lola natin, mga lolo, kamag-anak, kaibigan, talagang nawawala. Kumbaga parang naiiwan ka sa landas ng buhay. Diba? Kasi namayapa, di ba? Pero kailangan lang bumawi.
Kailangan nating harapin yung yugto ng buhay na yon. Ito Totoo. talagang usapin na ito, isang mabigat na topic po talaga. Kung hindi man tayo nawala ng mga minamahal sa buhay, for sure, may mga kakilala tayo na nakita nating nagdalamhati dahil sa pagkawala ng mga taong mahalaga sa buhay nila. Pero, agham nyo ba na kung paano tayo makakabangon sa kalungkutang yan at paano ba tayo dapat makiramay sa mga taong nawala ng minamahal sa buhay? Personal ko pong binisita ang isang clinical psychologist para alamin ang kasagutan sa tanong na yan. Mga ka-DOST Barkada, tutukan ang aking panayam. Mga ka-DOST Barkada, kasama natin sa pagkakataong ito si Dr. Ronald John Resro, isang clinical psychologist and also a assistant professor sa Pamantasang Lungsod ng Maynila, Department of Psychology. Magandang araw, Doc. Last week, pinag-usapan natin is all about fears, Okay, diba? yeah. So, isang factor siguro ito or kind ng fear ay yung mawalan ka ng mahal Yes. sa buhay. Tama po ba? Yes, yes. So, yun naman ang pag-uusapan natin. Paano ba mag-cope pagka ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay? It really depends on the person. But ang pinaka, I would say, pinaka cheat sheet niya would be, hayaan mo yung sarili mo to experience it. Kasi losing and adjusting to somebody that's very important sa'yo na mawala is not an easy task. Hindi siya madali kahit paano mo balik ta rin. Hindi siya overnight, Nope, diba? hindi siya pwedeng ganun. Pero gaano kasakit nang mawalan ka ng mahal sa buhay? Yun is a very subjective answer din. Kasi may mga tao na tingin natin mas masakit mawala. For example, ang nanay kaysa sa tatay. Kasi nga it's in our culture. But I've seen cases na 10 years na nakalipas parang kahapon pa din, especially pag dumadaan yung anniversary ng person. And I've seen cases naman na sila mismo nagtataka bakit hindi sila masyadong naapektuhan. So it's a very personal thing kasi. Also in the moving on process, not only sa loved one to be honest, it's a very personal thing. So, depende kung Yes. gaano kalakas ba yung loob ng isang tao. Hindi siya sa lakas ng somehow? loob eh. It's more on the connection with the person. It's how you understand what happened. At saka the circumstances behind losing a person. Meron bang tamang paraan ng pakikiramay? Paano makiramay? It's also a good question kasi nobody asks that question. I think the best way to look at it is availability. Meaning to say, being as available as you can for the person and being as accommodating for the person as possible. And also trying to understand na proseso niya yan. Walang tama at maling way. Kasi doon ako medyo naiinis when I hear about it. Na dapat iiyak mo muna, dapat gano'n. I would say, it depends talaga on the person. Kasi sometimes, hindi naman kailangan umiyak for it. Kumbaga, it lies on respect and understanding. Yeah. Na alam lang natin that the person is going through something. And also offering help. Kaya ibig sabihin ko kanina na yung being available for the person. And also trying to remind the person na meron ka pa rin responsibilities. Like an example of which is yung sa work. Kasi may bereavement leave tayo sa batas natin, for example. That's good. Pero kailangan naiintindihan din natin na the person needs to go back to work. Yes. Pero hindi naman din kita pwedeng biglain with so much work. Yung kumbaga, we can support you, pero we have to also help you get back to normal, kumbaga. But also then understanding. Yes. In short, it's a complex process. Oo. Pero yung salitang, kaya mo yan. Nagiging toxic na kasi, di ba, sir? Yes, kasi parang dinidismiss ko yung problema mo. Yeah. Para siyang, for example, after kita pakinggan, kaya mo yan. Para siyang, asan yung input mo? So, in essence, it's not incorrect. It might even be an evaluation of how you know the person. Kaya okay lang yon, no? Pero, it still depends kasi on how mo sinabi. But, ang pinaka-problem about it is yung may lens kasi siya na parang dismissive. Parang sinasabi ko lang na, it be like that sometimes. Or ganyan talaga yan ang gagawin natin. So, it sounds dismissive. Pero, those things kasi are better not said. Sometimes nga, the best thing to do is not even talk. To just literally listen and then be with the person. Sometimes that's the best thing pa nga that you can do. What if talagang totally hindi matanggap ng isang kaanak na nawalan siya ng mahal sa buhay? Ano ang mangyayari? The person will just be perpetuating a cycle na di siya nakaka-move on, walang nangyayari. Parang di na siya umaabante. Nandun na lang siya. Yan yung mga taon that you normally see na halos everyday nandun sa
puntod. Tapos kinakausap pa yung patay. Wala naman masama doon. But yun yung nakikita mong gano'n na parang B, tapos na. Or who still talk about the person in the present tense. Dito pa rin si mama, gusto ni mama yan, B, wala na yan. Yan yung mga, I think it's also good to remind them din na parang or whatever, wala na kasi si ganyan. Realization so, talaga, yes, no? Gently lang. Magpangit din kasi manggaling sa kamag-anak din kasi dyan ang nagaling yung away. Yeah. Kasi hindi pa siya ready. Alright, Doc. Thank you so much for your time and sa lahat ng naibahagi mo sa amin, personally, at sa ating mga taga-subaybay. Once again, thank you so much. You're welcome. Alright, mga kaibigan, nakasama po natin Dr. Ronald John Resho, isang clinical psychologist. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang DOST Report. Dito sa Lakbay Galing, libre kang makakabiyahe mula Luzon hanggang Mindanao para tunghayan ang galing ng DOST Picard initiatives. Kaya wag munang papara, kapit lang ng maigi at sumakay na sa Lakbay Galing. Mapapanood ito sa YouTube channel ng DOST Picard. Isa ang saging sa pinakamahalagang prutas sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan, kundi maging sa nililikha nitong hanap buhay sa bansa. Ayon sa Earth Observation Envelope Program o EOEP, ang Pilipinas ang second largest exporter ng saging sa buong mundo, kung saan pumalo sa halos 4.4 milyong tonelada ng saging ang iniluwas natin noong 2019. Sa datos ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PCARD, may 3 major variety ng saging na pinuproduce sa bansa. Una na ang Cavendish na sakop ang halos 50% production ng bansa. Nakakabuo ito ng 329,648 na trabaho sa bansa na nakakapag-ambag ng 42.3 billion pesos sa annual wages. Sumunod ang saba na kadalasang niluluto, nilalaga o ginagawang turon at banana Q. At huwag kalimutan ang lakatan. Subalit ang malaking suliranin ng banana industry ay madali itong kapitan ng sakit tulad ng banana bunchy top disease, sigatoka, and fusarium wilt. Ang fusarium wilt ay maaaring manatili sa lupa sa loob ng ilang taon at maging sanhi ng pagmamatay ng pananim. Ang banana bunchy top disease naman ang itinuturing na isa sa nakakapaminsalang virus disease sa mga saging sa bansa, lalo na sa lakatan na kadalasang itinatanim ng mga maliliit na magsasaka. Bilang solusyon dito, alam niyo bang may dinevelop ang DOST Advanced Science and Technology Institute o ASTI na roamer o Robot for Optimized and Autonomous Mission Enhancement Response? Gamit ang AI o Artificial Intelligence, kaya nitong i-monitor ang mga halaman at tukuyin kung mayroon silang mga disease. Bukod dito, ang Nanobiotechnology Laboratory ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB, sa tulong ng DOST ay nakagawa ng nanobiopesticide gamit ang mga metabolites mula sa isang plant growth promoting bacteria, PGPB. Napatunayang epektibo ito sa pagpapababa ng mortality rate ng mga high-value crops na tinatamaan ng fusarium wilt tulad ng saging, kamatis at pipino. Naobserbahan ring may eradicative properties ang nano-encapsulated ethanol extract laban sa fusarium wilt sa latundan. Liban sa mga ito, itinulak din ng DOST Picard ang Project Saray o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. Layo nitong matukoy at ma-monitor ang 6 na priority crops: bigas, mais, buko, saging, kape at kakao gamit ang pinalakas na disease surveillance. May web-based system din ito na gumagamit ng Geographic Information System o GIS para malaman kung may sira ba ang mga pananim, tukuyin ang posibleng breeding ground ng mga insekto at peste at marami pang iba.
Ang lahat ng ito ay sinasamahan pa ng training at seminar sa banana production, disease management at iba pa. Upang mapalakas ang kapasidad hindi lang ng mga magsasaka, kundi maging ng mga kooperatiba. Iba talaga kapag hinahaluan ng siyensya at teknolohiya. Dahil ang siyensya ay para sa bayan, kaya kami ay One DOST for You para sa Filipino. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Ano-ano ang mga bagay na maaari mong gawin para sa isang kaibigan o kakilala na nagluluksa? Madali lang ang sagot dyan kung nakatuto kayo sa ating eksklusibong panayam kanina. Tama ka dyan, partner. Alam mo, isa yung mabigat na paksa. Pero marami po tayong natutunan mula kay clinical psychologist Ronald John Resho. Kaya naman po, ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOS TV Facebook page, Kalakip ang Selfie, na nanonood kayo ng DOS Report sa PTV4 and get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom. Mga ka-DOST Barkada, yan po ang hatid naming mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Oni Miranda, patuloy na maghatid ng mga napapanahong balitahan. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan. Samahan niyo kami ulit sa susunod na Martes, dito lang sa PTV4. Magandang agham Pilipinas, ito ang DOST Report.